Ang ating Bible character na kikilalanin natin today ay si Elijah. Si Elijah po ay kilala rin bilang Elias. Nangangahulugan ang kanyang pangalang Elijah bilang ang Panginoon ay aking Diyos. Ganda naman nun. Elijah. Nabuhay siya sa panahon ni Haring Ahab sa hilagang kaharian po ng Israel. Na mga panahon na yon, maraming Israelita ang sumasamba kay Baal imbes na sa tunay na Diyos. Isang Diyos-Diyosan si Baal. Madalas na ituring na Diyos ng ulan, bagyo at ani. At dahil agricultural po ang pamumuhay noon, marami ang naniniwala kay Baal. Ito raw kasi ang nagbibigay ng masaganang pananim. Sina Haring Ahab at misis niyang si Jezebel ang nagpalaganap ng pagsamba kay Baal. Malaking pagsubok ito kay Elijah na isang propeta ng Panginoon. Kaya agad niyang inihayag na magkakaroon ng matinding tagtuyot bilang parusa ng Diyos. Tumagal ito ng nasa 3 taon. At sa panahon ng taggutom, pinagtago ng Diyos si Elijah sa tabi ng batis ng Kerith. Alam niyo po ba, doon himalang pinapakain siya ng mga uwak ng tinapay at karne araw-araw. Isa sa mga pinakasikat po na kwento ng buhay ni Elijah ay ang paghamon niya sa 450 propeta ni Baal sa Mount Carmel. Ito'y para patunayan kung sino ang tunay na Diyos. Ang nangyari, abay gumawa sila ng altar. Ang naging usapan kung sino ang Diyos na magpapadala ng apoy mula sa langit ang siyang tunay. Buong araw nagsisigaw ang mga propeta ni Baal pero walang nangyari. Si Elijah naman nanalangin at bumaba ang apoy mula sa langit. Tinupok ang mga handog, bato, kahoy at maging tubig sa kanilang paligid. Pagkatapos ng insidente, agad kinilala ng mga tao na tunay ang Panginoon ni Elijah. Natapos din ang tagtuyot sa Israel. Pastor Eric, bakit ang tibay ng paniniwala ng mga tao nung panahon ni Elijah kay Baal? Na may mga pagkakataon, nangyayari pa rin yan ngayon. Oo naman. Even before the time of Elijah, si Baal, si Baal, or ang ibig sabihin lang naman ng Baal is Lord. That's simply what it means. Kaya may mga Diyos na ang pangalan ay isang pinakasikat, si Baal-zebub or Beelzebub, the Lord of the Flies. So, in a sense, even in ancient times, in focusing on the history of Israel, people have that nature to worship and make other things or other entities to be their lords. So maraming Diyos-Diyosan ng mga tao, no, na focus tayo dito sa eksenang ito na talagang through si Ahab, sa tatay pa lang niya, I think si Omri, yung mga naunang hari sa kanya, they already compromised their faith. No, kaya nga maganda, fitting yung pangalan ni Elijah, El God, I, my, Jah, Yahweh, that Yahweh is my God or my God is Yahweh. Pinapaalala na sino ba talaga ang Diyos ninyo? The sinful nature of man, their tendency, there's a term there, the propensity of people to move away from the true God of Israel and the Bible and our God today, the one true living God, is always at the question. Lagi nating tanungin, sino ba yung sinasamba natin? Pero bakit nga ganoon? May tendency ganoon yung tao, naniniwala sa isang bagay basta't natutulungan siya. Because during that time also, yun yung pinakamadali nilang makita. We put an image to the questions that we have. God is a spirit. Kaya gumamit siya ng propeta. Yun ang mahirap sa atin eh. To see is to believe. Yes. Kailangan kasi tayo, to believe is to see. Mali yun eh. To see is to believe is a human thinking, a mindset. But in the Bible, to believe is to see. We must have faith in the unseen, the power of God. We don't, sabi ng Biblia, if we look
at the temporal things of this world, the things that we see, these are temporary things. But we must look at the things that are unseen because these things are eternal. Yung mga nasa Diyos, and we can only see that if we will, kailangan magsimula tayo. Again, yung kaninang umpisa natin, yung pananampalataya natin na kanino, nasaan. And by nature, makakalimutin tayo. By nature, we have to be reminded every now and then. And that is true in the story, the history of the ancient people of Israel. Kahit magpakita ng kagila-gilalas, mighty works ang Diyos, nakakalimutan nila na yung nagpakita ng mighty works na yun ay yun ang totoong Diyos. Ngayon, pagka na naman, nahihirapan na naman sila, nagutom na naman sila, nauhaw na naman sila, babalik na naman sila kung ano yung madali, yung quick fix na tinatawag natin. Kaya they put up another statue, si Baal, they put up another Lord. In a similar manner, tayong mga tao, pag nandyan na yung problema, kanino ka ba kumakapit? Nauuna ba tayong magdasal? I love what you said. We have to pray, we have to pray, we have to pray because we think when we pray, there's nothing happening. We want to see the evidence right away. Lord, di ba, ilang taon na namin pinagdarasal na magbagong Pilipinas, mabago na yung presidente. Ngayon, eto na naman kami. Kailan po? Kailan po? And then, magi-give up ka, maiinis ka. You tend to do something that is not from God. Same with that Baal. They are looking at something that is a quick fix. Eto na eh. Eto na yun, no? Eto na, pwede niyang sagutin yung mga tanong namin. They ask for rain, they ask for harvest, yung mga pangangailangan nila. They are looking at the temporary things of the world. We must look at the bigger picture that God is in control, matuto tayong maghintay, matuto tayong manampalataya, matuto tayong magtiwala, matuto tayong hintayin natin yung galaw ng Diyos. Di ba we have that tendency to do things our way? Kasi Pastor Eric, paano natin papaalalahanan yung mga kapatid natin na ang tanong is, ang haba na ng paghihintay namin, hanggang kailan ba kami? Parang buong buhay namin, ganito na ang sitwasyon natin. Ako, siguro ko noon, ganon yung tendency ko. Pero ako ang key, mga kapatid, sa akin I'm not sure if you're gonna agree with me, noong I started seriously building my relationship with the Lord. Kasi parang ako noon, kilala ko naman si Lord, nagdadasal ako, tinuruan ako magdasal ng magulang ko. Gabi-gabi nagdadasal ako, nagpapasalamat ako. But, then I realized, gaano ko siya kakilala. Doon, parang, oo nga, hindi ko kilala yung Panginoon. Alam ko, pwede ako magdasal pag magpapasalamat ako sa blessing or tatakbo ko pag kailangan ko siya. But, sincerely sa puso ko, yun lang yung role niya. Pero sino ba itong tinatakbuhan ko talaga? Kaya madali akong magtanong na bakit nangyayari to sa buhay ko? Or ba't nangyayari yung ganitong kasamaan sa mundo? And then when I started knowing Him more, no? Talagang sabi ko, kailangan ganyan na talaga kami dapat. Kailangan gumanyan kami. Kailangan maintindihan ko kasi kailangan kong kilalanin kasi paano ko aangkla sa pananampalataya ko sa Kanya kung hindi ko siya kilala. Talagang madali kang bibitaw. Just ganun din po sa mga kaibigan natin or sa taong paano natin sinong tinatakbuhan natin? Kunwari may best friend tayo, di ba? Tinatakbuhan natin siya. Alam nating best friend, kinoconsider natin best friend yan kasi kilalang kilala natin na tutulungan ka or they'll always be there no matter what. And ganun yung Panginoon. So, paano mo tatakbuhan ang tinatawag nating dinadasalan natin or tinatawag natin Panginoon kung hindi mo naman siya kilala? Kaya may tendency kang humiwalay sa Kanya. Yes, Kasi hindi malalim yung pag-unawa mo kung sino talaga Na siya. konting, eto na naman kibot or challenge or pagsubok, 'di ba? Bibitaw ka. Hindi imbis na yung parang kaya natin to, bro, or kaya natin to, Lord. Andiyan ka naman Exactly how it went during that time of Elijah. Unfortunately, during that time nga they are being led in the context of a national state.
state-sponsored worship. Eh, yung leader nila, ganun eh. Eh, di sunod na tayo rito. So, kaya nga dapat magkaroon ka ng malalim na ugnayan sa Doon Diyos mo eh. sisimulan Kasi eh. the world as we know it, when God created it, when sin entered, this is a decaying world. Mga kapatid, dapat po ma-realize na po natin itong mundong tinitirahan natin, this is not our final destination. Hindi ito yung final address natin. Kahit na po maganda yung bahay mo sa pinakamaganda at pinakamahal na subdivision, nakabili po kayo ng property, nakabili kayo ng dream property, dream house ninyo, kahit po na-build nyo na yung dream life ninyo, na naset mo na yung buhay mo for retirement, meron ka ng house na beachfront, nagta-travel ka na. Remember this is not your final life. This is not the end of it all. We are being prepared. Kaya, you know, you cannot love two masters at the same time because you will either hate the other and love the other. Kaya malinaw po ang sinasabi ng Diyos, for what profits a man if he loses his own soul, gain the whole world, yet loses his own soul, because we are not of this world. Tandaan po natin yan. Gusto ng Diyos maging komportable ang buhay ng bawat tao. I pray that every Filipino will not beg for food. I pray that the Philippines will get out of the poverty life. Gusto ko po hindi na tayo third world. I pray na makita ko man lang in my generation na konti na lang yung squatter, konti na lang yung tumitira sa mga ilalim ng tulay, yung namamalimos. Gusto ko po yun, pero tandaan po natin, even if we achieve first world status, remember this, if God is not present, we're missing the point. Because, alam mo, Cheryl, and to all our viewers, even if you go to the first world countries, the more that the country progresses, the more that the faith lessens. I'm not saying na manatili na tayong mahirap. Hindi yun. Hindi yun. Pero that's the reality. It is what it is. Nakakalimot tayo. Tao tayo. In Elijah's time, nakita lang nila, galing ni God. True, sinunog niya lahat. Okay, God ulit tayo. But if you will see the history, wala na namang big event. Babalik na naman sila. Nahirapan na naman sila. Babalik na naman sila. The cycle continues. Kaya, very important what you said. It starts with that deep, growing, intimate relationship with God. Pagka nakaangkla ka sa Diyos, walang problema na pwedeng tuminag sa'yo. Yes. Even death. Hindi ka Even mayayanig. death, hindi ka mayayanig. Yes, we will cry. We will not invalidate the pains and sufferings of people, but we are suffering with hope. We are not suffering without hope. We are going through pains and challenges with hope, knowing that this is a temporary suffering, growing me, strengthening me, para pag yung susunod na henerasyon sa akin nakaranas ng matinding pagsubok, I can be there to remind them also. Gagamitin ka ng Diyos. Ang sarap doon na yung hindi i-invalidate yung nararamdaman natin. Kahit na takot ka na, nangangatog ka na, nanginginig ka na, pero aminin nyo po doon sa yung matatag ang relasyon sa Panginoon, yung faith, meron at merong certain calmness. Parang, natatakot ako, pero kalma. Alam ko, he's beside me. Yes. Diba, mga kapatid? Okay, sa kwento po ni Elijah, ay pinatunayan po ng Diyos na siya ang tunay na sandigan ng tao. Sa panahon po ng tagtuyot, gutom at takot, hindi niya pinabayaan si Elijah. Sa halip, milagro siyang kumilos at nagbigay ng pag-asa. Minsan, sa buhay po natin, may mga pagsubok ding nagpapahina ng ating pananampalataya. Pero paalala ng kwentong ito, kapag nananatili tayong tapat sa Diyos, hindi niya tayo iiwan. Dahil sa gitna ng kaguluhan at hirap, ang Panginoon pa rin ang ating lakas, pag-asa at gabay.